Binaril sa loob ng KTV bar na ito sa Pontevedra, Capiz ang pulis na si Police Captain Rian Puentes Ampuyos, platoon leader ng 1st Capiz Mobile Force Company. Dito sa likurang bahagi na ito po ang bar kung saan napaslang itong opisyal ng 1st Capiz Mobile Force Company. Ayon dito sa mga nakausap namin, nagkaroon daw ng sigawan at sunod-sunod na putukan. Mga anong oras na yan? Mga 11:45 something, sir. Parang dyan, sir. May sigawan pa bago na nangyari ang putukan? Parang, kasi tulog kami, sir. Nalimpungatan lang kami nung... Sa putok lang? Sa putok lang, sir. Tapos after na, nagsisigawan na, sir. Siyempre, nagpapanik na yung mga tao dyan, sir. Isang beses lang? Madami, ma'am. Parang, oo, madami. Madami nung after ng isang, parang sugal po na putok, ma'am. Sunod-sunod? Oo, sunod-sunod na. May ibig sabihin may unang putok tapos nagkaroon ng sunod-sunod na. Opo. Parang naghabula na sila, sir. Yun na po. Sunod-sunod na nun. Anong ginawa niyo dito? Kasi may putok na. Mansig dapa na lang kami, sir, kasi nandito yung papa ko eh. Pinadapa lang kami, sir. Siyempre, ng light materials lang yung ano namin. So, baka mapasok kami, sir. Bala, Kaya tago na lang talaga kami. May baby pa kasi kami, sir eh. May mga nagtakbuhan dito sa harap ng ano nyo, ng pwesto nyo? Wala, ma'am. Parang papunta na dun sa ano, papuntang dun na banda. Sa kabila. Sa kabilang area na, ma'am. Pero may ano din dito, malakas pa rin yung impact dito, ma'am. Kasi mas malapit dito sa amin eh. So yun, kayo ang pinakamalapit na bahay sa KTV bar. Anong background ng KTV bar niyan? Inuman dyan, may mga babae, parang ganon? Oo, ma'am. Oo, sir. May mga babae. Matagal na yan dyan. Medyo almost a year na rin, sir. Unang may ganyang nangyari dito. Oo, sir. Ngayon lang na may ngayon talagang lang yan, sir. binaril. Oo, first time. Mga anong oras sila nagsasarado? Mga 2, ma'am. Alas Pero tumitigil na rin yung tumitigil yung pag-videoke. Oo. Pero bukas pa rin sila. Tumatanggap pa rin sila ng customers. Pero mga sirado na yan sila, ma'am. 2 ng madaling araw. Bukas ng oras? Bukas na mga gabi na, sir. 7, 8, 9. Oo, mga something ganyan, sir. Depende sa customer pag ano. So may video okay talaga hanggang madaling araw yan? Oo, pero hindi naman lumalampas ng 1, sir. Mga 12. 12 parang ganun. Pagkatapos ng putukan kagabi, ano yung ginawa nyo? Pumunta kayo doon? Nakita nyo ba kung ano Hindi, yung ma'am. Mansitago na lang kami, ma'am. Kasi syempre natatakot din kami. Baka syempre bumalik yung mga suspect. Or hindi namin kasi kilala kung sino yung namamaril. Kaya nagtatago na lang po talaga kami. Ano oras nyo na nalaman na mayroong patay? Mga alauna, sir. Mga alauna. Alam nyo na may binaril kami, tinmaan talaga sa mga putok Oo, na yan. kasi narinig namin yung mga ano nila, sir. Mga salitaan dun sa loob. Ano sabi? Yung parang may tinamaan daw. Kasi narinig namin parang pulis daw eh. Yun, parang partial pa lang namin na hindi pa kami sigurado kung talagang sino talaga yung suspect. Basta pulis daw. Oo, pulis daw. Pero kilala nyo yung polis ng kinaumagahan na? Oo, kinamumagahan na, ma'am. Nung nalaman na namin sa paligid namin na yun talaga, pulis talaga, ma'am. Nakikita nyo dito madalas yung polis na yan? Hindi, ma'am. First time nga namin narinig yung ni sir na pumunta dyan. Gaano katagal bago humupa ang putukan, tumigil ang putukan? Mga minutes lang naman, sir. Yung yung parang argument, yung parang nagsisigawan, yung diskusyon, yun lang yung tumagal po. Ano yung particular na narinig ninyo na away nila? Parang anong pinagdidiskusyonan? Parang hindi na namin naintindihan, sir kasi parang panic na, may mga sigawan, mga iyakan, gano'n. Hindi na namin naintindihan, sir. So may mga nag-iiyakan dun sa loob, may mga babae? Opo. Siyempre nagpapanik na rin po. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga nagtatrabaho sa bar pero tumanggi na silang magbigay pa ng pahayag sa harap ng kamera. Nakita din namin ang ilan sa mga nawasak na mga bangko. Ayon sa impormasyon na nakuha ng news team, naimbitahan raw ng may-ari ng bar si Police Captain Rian Ampuyos kasama ang 2 pang pulis para sa isang hapunan. Sir,
Good afternoon sa ating lahat, no. Lalo na sa mga kasamahan natin sa RMN, Kalibo, PV News, Online Kalibo, at ang GMA Kalibo. Sir, ang update nito, no, regarding sa pagkamatay ni Police Captain Rian Ampoyos. Ang nag-perpetrate nito si William Paulino de Ocampo, na residente rin ng Barangay Binantukan, Olongahog, Pontevedra, Capiz. Adjacent barangay. Adjacent barangay lang po. Sa ngayon po ang update nito, kaninang umaga, with the help ng ating intel operatives, naka-recover kami ng isang motor with blood stain. So dinala rito sa police station. Prinasis din ng PNP Crime Lab natin. So ang SOCO naman na during ng pag-request natin sa crime scene, nag-process din ang PNP Crime Lab natin doon sa crime scene, at naka-recover din siya ng mga ilang basyo ng bala, live, saka yung mga empty shell. So yun, sir, ang update natin ngayon regarding sa pagkamatay ng ating kasamahang si Police Captain Rian Ampoyos. Police Captain Garcia, sir, pakikwento nga sa amin kung ano talaga yung inumpisahan nitong insidente. Ma'am, ang inumpisahan nito, itong may-ari ng KTV bar na si Albert Ferreira, na taga dyan rin sa Barangay Binantukan. In-invite niya itong isang tao ni Police Captain Ampoyos. May kasama siyang dalawang PNCO. Ang isa dyan is blood relative, family relative nung may-ari. So ni Sir Albert, in-invite niya for early dinner. So 4:30 dumating ang ating biktima together ng dalawa niyang tao. So kumain sila early ng hapon. Then hanggang sa inabot po sila ng mga 11. So sa 10 o'clock, pag-abot ng 10 o'clock, inanyayahan ng may-ari ng kuhan ng KTV bar itong biktima natin mula sa kusina sa ikalawang palapag, doon ang KTV bar. So pagdating na sa KTV bar, umupo sila sa lamesa. Then nagkwentuhan, continuous yung communication nila ng conversation nila ng may-ari ng kuhan ng KTV bar. Then sa likod po ng lamesa nila, may lamesa din doon. May mga customer din. So a few minutes may altercation na nangyari sa likod nila sa kabilang lamesa. Between doon sa tatlo nating suspect. So ngayon, during ng altercation nila, napansin ng waiter. So pinalapitan ng waiter, parang nakita niya na may mga baril itong tatlo. Allegedly doon sa waiter ng kasama tao ng may-ari ng KTV bar. Then ito naman nirelay niya sa may-ari, sa boss niya. Tapos ang boss niya naman sinimpleng pinalam kay Police Captain Ampoyos. So bilang police, tumayo sana itong si Police Captain Ampoyos para tingnan patalikod kung sino yung kandil tinuro sa likod niya. Nung mga tumayo siya at lilingunin, nag-face out siya sa humarap siya dun sa parte ng lamesa nung mga suspect natin. So immediately bumunot yung isa sa mga suspect at tinamaan dito sa mababang kilikili ay suso ng ng biktima, na isang tama lang ng baril ng caliber .45 pero tumagos hanggang sa liya. Na yun ang sanhi ng kanyang madali ang kamatayan. Sir, itong biktima, sabi, lumingon lang, hindi na tumayo. Hindi na, as alleged nung ating may-ari ng video bar, basta na lang
natumba. Pagputok, then natumba na siya. Then yun na. Then ito na mga kasama niyang dalawang pulis, yung isa, prior ng incident, nandun na sa labas din nagpapangin. Tapos itong isang kasama niya nandyan, pero nung oras na pumutok, inasikaso niya muna to. Dahil nag-grapple itong may-ari ng KTV bar, nakita niya yung medyo madilim kasi ito parang dim light lang yung nila, pero may fluorescent light, kaso lang yung naka-on nun during ng is yung mga lang. Parang yung ipat lang ba sa tinatawag nila sa Hiligay nun. So yun, nila, nasubdue niya yung yung perpetrator natin. Base sa kanyang aligasyon, nakuha niya yung baril, nag-grapple sila with the help ng ibang customer natin, saka yung waiter niya. So, yung mga tao doon, pinagtulungan na sa doon daw. Kinuyog talaga nila yung suspect, parang ganon. Okay. So, ibig sabihin, kuwan ito ng mga binanata ng buti, parang ganon na siguro. During the course ng pagpasify na siguro siya sa grappling nila, siyempre may mga empty battles doon. Yun siguro, either para lang ma-restrain siya, is ginamitan na siguro ng mga empty battles na makuan siya, masubdue siya. So, sugatan din po itong isa sa mga suspect, sir? Yes, sir. Nung dumating ng ating kapulisan, nandun na po bloody ng may mga pasa na siya, may mga dugo na siya. So, immediately, tumawag pa tayo ng medical team na galing dito sa at tinakbo sa Roas Memorial Provincial Hospital. How about itong biktima? Yung biktima naman natin unang itinakbo dito sa Baylan District Hospital. Doon na rin matay. Doon na rin dineclare ng duty attending physician natin na DOA na. Sir, according sa mga tao doon, sa mga kapitbahay doon, maraming putok daw, sir. Galing po ba ito sa ating mga nag-responding kasamahan ng biktima at yung mga suspect na yun, sir, na dalawa? Hindi sir, yung sabi po, pag interview natin dito sa isang kasama niya, si PSSG de los Santos, na nandun sa labas, may nakita siya na lumabas na isa, pero parang wala lang sa kanya. Pero nung may pumutok, prior ng incident kasi may lumabas na isang suspect natin. Yun pala yung isa sa tatlo. Then yung pangalawa, nung may pumutok na, may lumabas na isang tao na naman. Yun ang nakita ni PSSG de los Santos na parang kumasa doon sa gilid ng daan. Nakita nyo naman siguro, pinunta nyo yung side. Paglabas mo mayroon doon sa gilid ng daan lang mismo na nagkakat ng baril niya. Parang kumakasa. Doon niya na may instinct yung kapulisan natin na isa yun sa mga perpetrator. So pinutukan niya ang alleged ng ating kapulisan is may tama. Pero nakatakbo pa rin itong dalawang suspect natin. Sir, may mga recoveries kayo ng mga empty shell at ilan yun, sir? Base dun sa SOCO natin na conduct ng crime scene, may mga recoveries natin dito sa pag-process nila. Pero nung unang pag-turnover nung may-ari ng KTV bar dito sa investigator on case natin, may isang caliber .45 saka tatlong magazine. Yung dalawang magazine, yung isa doon inserted, saka may live ammunition sa mismo ng natin. Oo. Then may mga bala pa. So during ng crime scene naman ng crime lab natin, SOCO natin, may nakuha silang mga 5 basyo ng mga empty shell, saka mga fire cartridge, saka hindi pumutok. Sir, nang mangyari yung pagbaril sa biktima at bumulagta siya, tapos itong may-ari ng KTV bar ay pinagtulungan yung suspect na bumaril, di ba, pinagtulungan siya para makuha yung baril. Ano na po yung nangyari? Kasi may dalawa pa kong pulis, di ba, kasama itong biktima. Yun ma'am, di ba, ang sabi ko kanina is yung isang baril prior ng incident nandun na sa labas, nagpapahangin. So yung isa, kasama niya naman dyan, nung alam nila na nung nakaputukan isa at bumulugta yung inuna niya yung opisyal niya.
Oo, na tindan at yung isa naman na may-ari ng KTV bar na considering na kasama niya na nagkipag kwentuhan doon, nakita niya yung tao na may baril. Yun ang kanya, inuna niya na green apple. Nakuha niya yung baril with the help ng waiter nga saka ibang customer doon na concern na customer. Hindi po nagkapalitan ng putok ng baril. Wala pong Sa labas na. oo, sa labas po ng aalis na yung mga suspect. Hindi po ba na ano? Sa revelation po ng ating yung isang kasama niya, si PSG de los Santos, doon sa labas yung pagkasanong isa sa mga suspect natin na binaril nung instinct na alam nung police natin na isa sa mga suspect yun. Binaril niya, allegedly natamaan niya raw pero nakatakbo. Nag-fire, nag-retaliate din yung kaya may mga basyo tayo na nakuha dun sa labas ng kwan. So nagkapalitan po ng Nagkapalitan pero parang dalawang putok lang yata as alleged ng kwan. Kamusta yung Ano yung ginamit na sakyan sa pagtakas po ng suspect na yun? Yun na ang hindi natin na nagilap ng natin ng kapulisan natin dahil tumakbo sila. Malay natin doon nila pinark yung motor nila dahil after ng putukan at nagkakandak ng manhunt operation itong intel operatives natin, may na-recover na isang motor na green doon sa bahay ng suspect natin na nasa hospital ngayon, si William. Na-recover nila doon ang isang motor na green na may mga bloodstain. Okay. So malamang yun ang ginamit na getaway motor vehicle ng dalawang tumakas. Dito ngayon sa ating Pontevedra PNP dalawang motor. Nandito yung isa doon na nakita doon sa KTV bar, tapos yung isa is during ng pagkandak ng manhunt operation ng intel operatives natin. So, ibig sabihin pala, sir, itong mga suspect na ito, hindi lang isa yung may armas, kundi Lahat nakita sila. ng mga kapulisan natin na yung isa pa na tumakas ay meron ding armas. Ano po ba ang background ditong itong mga suspect na ito? Yun sa dalawa ngayon, sir, no? Thorough investigation namin ang ginagawa ng ating kapulisan together sa effort din ng Capiz PPO, yung PIDMO natin, at saka itong mga CIDG na lahat ng law enforcement agency dito sa Capiz is nagtutulungan, collaboration para makuha natin ang background nitong dalawang na at large. Pero itong suspect natin si William De Ocampo is may previous record ito way back 2022. Involved ito sa robbery incident na nangyari sa Barangay Lawan, Roa City. Involving sa victimizing yung tao ni Maribert, yung may-ari ng gasolinahan, gasoline station. Bali, hinold up niya po. Na-hold na po na hindi natin alam kung ilang amount ang nakakuha. Ito, sir, may mga murder case daw to or legal position? Yun ang kinuha natin, sir. Gusto nating makita ngayon dito sa mga siras natin kung may mga record pa siya. Sir, ngayon, arrested yung suspect at kumusta naman at anong maging kaso possible na pwedeng sampa sa kanya, sir? Ngayon po, sir, no, inaatupag na ng ating mga investigators. Pinagtutulungan nila ngayon ang possible na pwedeng isampa natin na kaso. Nag-request na rin kami sa Fed kung firearms holder nga itong suspect natin. So kung hinintay na lang namin ang feedback, kung wala siyang kaukulang lisensya or hindi sa registered na gun holder, malamang kakaso natin sa kanya yung 10591. Legal position. Saka ang kanya, kung may mga premeditation sa murder, pwede nating pasampahan. Base sa record niyo, sir, ito pa lang yung nako-confirm yung kaso ng suspect, yung nang hold up siya. Yes, ma'am. Ito pa lang yung kaso na hinarap niya ngayon. Itong mga suspect na nakatakas, masasabing armed and dangerous po sila.
Yes ma'am, considering na yung revelation ng kung natin saksi natin doon, revelation ng yung waiter saka yung may-ari. So ngayon si ma'am, hindi ko muna i-divulge considering na nasa mainland operation, pero may initial na kami na identity sa dalawa. So kung namin ma'am, sorry to kung muna pagka na-sure hit na natin ng ang pagkakalanlan nila kung saan sila, baka may posibilidad po na may i-file na natin yung kaso dishonest time. I-clear lang po natin, sir, no? Itong mga pulis kasama itong namatay na hepe ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company ay off-duty during the time na nangyari yung insidente. Hindi po ma'am, as part po ng ito, si Police Captain na Ampoyos is platoon leader ito ng 3rd Platoon under ng 1st Mobile Company na covered din ng Pontevedra, lahat ng 1st District. So, pero itong 3rd Platoon, ang covered niya ito is Municipality of Pontevedra and adjacent. Pwede rin yan, basta 1st District. O, under sa kay Police Lieutenant Colonel Lumia in Lidawan. Ang yan ang first commander po namin. So, during the time na nandun sila, sir? Nandun sila ma'am, yun as part ng kwan po nila, siyempre in-invite po sila ng early dinner in good faith po ng may-ari. So, part ng pagpunta nila doon is to conduct information, gather ng information about sa peace and order doon sa area na yun. Naka-uniform ho sila, sir? Naka-civilian na po sila. Civilian na. Dahil ang kwan lang po nila, in-invite sila sandali for dinner. Pero tumagal ho ng hanggang sa mag-umaga po nangyari itong incident, sir? Hanggang kwan lang po nung mga before 12 o mag-12 na pa. Exact time ang nangyari incident is 11. Sa record niyo po, sir, 11. Ano oras? Mga dyan 11:45. Sir, Dumating sila po doon for dinner po, mga ano oras, sir? 4:30 or kwan na lampas po nung kwan. Pero ang sabi nung kwan natin is 4:30. Nandun na sila. sir, sa part ng KTV bar na ito, yung security ho nila, paano ho yun? May nakakapasok mga armado? Ito ma'am, actually very active naman itong may-ari. First time lang po nangyari ito dahil mostly kung may mga ganyang very suspicious, kagad naman po nagre-report dito sa himpilan natin na ganito may mga suspicious na kon. Pero first time lang po sa more than 2 years niya na namamahala dyan na nagnenegosyo, ngayon lang po nangyari yan. Meron naman po silang security personnel doon. So far wala po ma'am, pero yun halos kilala po kasi nila yung parang customer nila dyan. So as per revelation po ng may-ari, first time nilang nakita yung tatlo. May na pumasok. sir, mayroon po bang CCTV tayo footage na nakuha doon sa Yun po ang kunan na kinoconsider natin na tinatrabaho ng investigator natin. Kung sakaling may makuha kami, balang araw, makonyo rin para masasatisfied namin yung information gathering namin tungkol sa baka makakatulong ito sa pagkakilanlan ng dalawang other suspect. Sir, may information kaming nakuha, i-confirm lang ho namin sa inyo, sir. Kung gaano katotoo na itong mga suspect ay merong background, gunman for hire. Yun nga ma'am, malalaman nyo balang araw pag matapos namin ito. Ngayon, pinapast track namin lahat ng information gathering, lahat ng information na background o anumang gawain ng itong mga other suspect, kung saan sila related, considering na itong dalawang other suspect natin is from Bungsuan. May nakuha na kita tayong initial na information from Bungsuan na Dumaraw, pero malalaman nyo ma'am pagka nakuha na natin ng mga data. Sa hanay po ng mga pulis, nalagasan po kayo ng isang miyembro. Ano po ang masasabi niyo? Laking kawalan po ito ma'am, no, sa hanay ng kapulisan, lalo na dito sa Capiz PPO. Under po sa leadership ni Police Colonel Kachumbo po ang provincial director natin, na mawalan ng isang opisyal na kagaya ni Police Captain Rian Ampoyos na alam nating
mabait, maasikaso, trabahoso, workaholic na police officer, at mapagmahal sa kanyang mga tao. So, sa mga ganitong insidente, ma'am, parang hanggang doon lang siguro ang itinadhana para sa kanya. Sir, lastly, ano po ang status ng bar? Kasi nanggaling po kami doon at mukhang Sarado. sarado sila, nakalock po. Yun sir, sa temporary yun lang muna na nakalock sila ngayon, considering na ang dalawa, ang waiter, yung isang tao niya, saka yung may-ari, is kukuhanin pa natin ng affidavit. So, kailangan natin yung participation nila pagka support natin sa kwan para Mga ma-support kulang natin ang dokumento. kaulangang dokumento para sa pag-file ng kaukulang kaso. May nakita kaming mga WhatsApp doon na bangko. Doon yung nagamit po yun sa nangyari gulo po. Malamang po sir, isa yun sa mga ginamit nung during sa grappling na nila. During ng commotion na doon na kinuha nila yung baril sa suspect natin. Opo. Sir, mensahe po sa mga suspect, baka nanonood din ho sila. Ma'am, no, thank you very much. Ang panawagan ko lang po sa mga suspect natin, kung gusto nyong mabigyan ng sapat na hustisya at may kalooban pa kayo na gusto nyong mag-surrender, dito punta lang kayo rito sa Pontevedra Police Station at baka pwede nyong ilahad kung ano ang rason bakit nyo nagawa ang krimen na yan. Para sa ganun din, no, may bigyan ng hustisya ang pamilya ni Police Captain ng Poyos. At panawagan ko na rin sa lahat ng mga mamayan dito sa Pontevedra Capiz at sa buong Capiz na kung ano mang impormasyon na pwede nyong makalap regarding sa whereabouts nitong mga suspect natin, don't hesitate po na informahan nyo ang Pontevedra Police Station or ang Capiz PPO. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po, Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in Charge at the Pontevedra Municipal Police Station. Maraming salamat po, ma'am and sir.